Welcome back again sa ating panibagong episode guys, na kung saan makita kayo ng sport fishing activities. Kaya kung hilig nyo sa dagat or hilig nyo manghuli ng isda, tamang-tamang channel na to para sa inyo. Kita na, samahan nyo ako muli ngayong araw na ito. At dahil wala pang trabaho etong dating bangkero ko guys, hindi pa siya nakakapalaot, ginaya ko muna siyang pumunta ng Gakot Island at pumayag naman siya. Yes. Ito yung palagi kong kasama dati nung wala pa akong bangka. Gawa yung makina ko talaga is hindi pa tayo nakakabili ng bago, hindi na talaga naayos. So dalawa kaming pupunta ngayong araw na ito. Overnight ulit kami doon. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. At pagkatapos naming maisakay itong mga gamit namin dito sa bangka, na pang hinihintay natin, biyahe muna kami dito ng about 20 to 30 minutes papuntang Gakot Island. Subukan ulit nating tingnan yung yaman sa ilalim ng karagatan. At baka nandun na sa mababaw na area yung mga dragon. At makalipas nga ng isang oras guys, eto at narating na namin itong isla. Nandito na kami. So ayun guys, tapos na namin ibaba yung mga gamit. Eto, nandito na kami sa isla. 1 hour yung pagpunta namin dito. Medyo malakas sa laot. So ang gagawin namin ngayon dito siguro is sasaing na. Para mamaya pag-ahon is wala nang pagsaing. So doon tayo magsasaing. Tapos titinula tayo ng manok. Tinulahin natin itong mga manok dito. Hindi, joke lang. So mamaya bigyan natin ng pagkain yan. Yung mga manok. Yung mga kambing. Ang lalaki ng mga kambing dito. Mag-aadobo sana tayo kaso baka hindi namin maubos. Ayan yung mga kambing dito. Meh. Meh. Yan. Grabe ang lalaki. Yun yung kasama ko nandun sa bangka. Inaayos yung bangka niya. Yung last episode natin, dito ako natulog. Ito yung pwesto. Siguro may dumayo din dito. Ayun, nakakaalat yung ano. So dito mamaya siguro ako magpipesto. Sana walang lamok. Dami kasing lamok dito. Wala dito yung nagbabantay. Hindi siguro pumupunta. So pahinga kami dito, saeng. Tapos dive na tayo mamaya-maya. Sana maraming blessing tayong makuha ngayong pagdayong ito. Ngayong 2026 January. Ano ngayon? January 2026. So abang-abang na lang tayo mamaya. Pagkatapos naming magpahinga ng 2 oras guys sa pagbiyahe, ano pang hinihintay natin? Diretso na tayo sa spear fishing activities. Kaya let's load our spear gun. Spear gun loaded, let's go! Eto na naging unang drop ko ngayong hapong dive na ito dito sa Gakot. Ganun pa rin, napakalamig pa rin yung tubig. At kung mapapansin nyo, medyo malabo yung visibility ng dagat, morky. Dito sa unang dive, wala namang nagpakita. Nag-resurface muna ako. At along the way, palipat ako ng spot. Eto, nakita ako dito ng black grouper, yung maliit lang. Kaya kinuha ko na rin. Mas maganda kasi, nauuna etong pang-ulam. Kesa dun sa mga malaking hulihin natin. Baka kasi wala tayong iulam mamaya pag-aakon. Kaya kinuha ko na to. Halos nag-1 kilo naman to. Kaya okay na okay ng pang-ulam to mamaya. Napakasarap to sa bawan. At dahil nga malabo itong visibility ng dagat, guys, hindi ako dumadive sa malalim na area. Napakalabo kasi.
At hindi pa nga ako dito nakakatagal sa pag-drop, sa pag-aantay dito ng isda. Akala ko etong palapit sa akin is napakalaking mamsa. Umawi kasi etong maliit na isda. Yun pala, is napakalaking pating lang. Pero hindi tayo humuhuli ng ganyan. Pinapabayaan ko na lang yung mga ganyang nilalang dito sa ilalim ng karagatan. Ang dinadive ko ngayon is nasa 5 to 10 meters lang yung lalim dahil napakalabo nga. Pumupunta kasi ako sa malalim is napakalabo talaga, ang hirap, tapos ang lamig pa ng ilalim. Hindi ako makatagal mag-dive dun sa malalim na area. Yung palaging pinapestuhan natin pag maganda ang visibility dito. At dahil nga malabo yung visibility dito guys, ang ginagawa ko talaga dito, pagka-pwesto ko, nagagranting ako o nagpi-fish call para ma-attract ang mga talakito. At hindi naman ako dito nabigo. Biglaan ang pagkakita ko dito sa mamsang ito. Kaya pagkatuto ko ng pana dito, pinulo ko na kagad yung trigger, baka kasi lumayo pa. Mas maganda panain etong mga ganitong size kaysa dun sa mga nasa 20 kilos pataas. Lalo na pag ganung malabo. Mas nagagandahin kasi akong panain etong mga ganitong size lang. Hindi naghahatak ng line. At dahil nga malapit lang yung bangkero ko dito, binigay ko muna yung huli ko para hindi mabigat sa susunod na dive natin. Nagpapakita naman dito yung mga bait, yung mga dalagang bukid or yung mga wine spine unicorn. Pero wala talaga naghan sa kanilang malalaking isda dahil nasa mababaw lang tayo. Eto, ang daming bait dito sa mababaw na area. At dahil mukhang wala namang treat etong mga dalagang bukid na to, parang walang nakapaligid na malaking isda, back to the surface muna tayo para makapahinga. Makalipas ng halos isang oras ng pagdadive, hindi pa rin nadadagan yung mamsa natin, saka yung lapu-lapo, 2 piraso pa lang yung huli natin. At dito sa dive na to guys, medyo malakas na yung agos. Kung makikita nyo yung mga bait, hihirapan ng lumangoy. Kasi marunong lumakat, eto mga itong isda. Ilang segundo ang pag-aabang dito sa ilalim guys at napakalamig ng tubig. Habang nagagranting ako, biglang humawi etong maliliit na isda. At matik na yan na may papalapit na naman na malaking isda. At hindi naman ako nagkamali. Isang mamsa ulit. Kaya dali-dali kong tinutok ang pana ko at pinul yung trigger. Ayun, napakaganda naman yung tama. Paliko na sana yung isda, palayo na. Buti na lang, naabutan ko pa.
Tika Lord. Halos isang oras bago masundan yung huli natin. Okay pa rin, maaga pa naman. Tika Lord. Soleg. Soleg kong soleg. Makalipas pa ng 3 oras ng pagdadive guys, 3 pa lang yung huli natin. Pero okay na rin yon. Hindi talaga ako makatagal dito sa ilalim. Halos 1 minuto lang. Umaangat na ako dahil napakalamig talaga. Medyo manipis na kasi yung suit ko. Kaya pinapasok na ng tubig. At dito sa dive na to, napakalakas talaga yung current. Mas maganda sana to pag mga ganito, pero wala talagang malalaking isdang nakapaligid dito sa mga bait na to. Di siguro timing yung pagpunta natin dito na nandito sa mababaw yung mga dragon. Dito sana mag-aangat na ako dahil medyo matagal na ako dito sa ilalim. Napansin ko na naman yung mga bait, umalaw na naman. Umawi, antay-antay ko ito at hindi naman ako nabigo. Isang bluefin ang palapit sa akin. Kaya pagka-close ko ng gap at na-meet ko yung distance, tinira ko agad to, baka tirahin pa ng iba. Ito na, naging pang-apat na isda natin ngayong hapong dive na dito sa Gakot Island. Ayos na rin. Puro talakitok ang huli natin. Pagkatapos kong malagay sa bangka itong bluefin guys, nag-dive pa naman ako dito sa spot. Wala talagang nagpakita. Kaya lumipat na ako dito ng pwesto. Ito rin yung pwesto na nakakahuli ako dito ng mga bulian or yung mga buffalo emperor. At tamang-tama naman yung paglipat ko dito. Yung mga dalagang bukid is nandito lang sa mababaw na area. Mukhang may kinakatakutan dyan sa malalim. Kaya dali-dali ako dito nag-dive. At hindi nga ako nagkamali. Isang jobfish or malagono ang nag-hunt dito. Buti na lang talaga, napakaamo. At eto yung naging pang-5 huli natin. Okay na rin to, nakadagdag pa tayo ng 1 piraso. Tiyagaan lang talaga dito sa dagat. Isa sa napakasarap din na isda etong malagono or jobfish. Hey, tika Lord. Isa pa tayo. 5:39 na. Dahil nga mag-4 na oras na ako nagda-dive, nilalamig na rin ako. Nag-issue na akong umahon na kami at bumalik na sa pangpang para makapahinga na. So yun guys, umahon na kami. Halos 4 na oras yung dive. So ito lang yung nahuli namin. Okay na rin to. Hindi na dagdagan yung mamsa. Wala nang nagpakita. Naka 4 na piraso, 5 piraso. Buti lang nakahabol pa tayo ng etong last na jobfish, malaguno.
Para video ng anak tas ano. Popa yung tanong tatlo. Pagkatapos namin magpahinga ng konti dito, linagay namin yung mga isda sa collar para hindi mabiyasa or hindi mabulok, para preskong-presko pagdating pa sa main island. Ito, 3 talakitok yung nahuli natin, isang jobfish, saka isang yung maliit na grouper. Pagkatapos naming malagay sa collar yung mga isda, nag-decide na kaming kumain para makapahinga agad. At pagkatapos nga namin kumain dito, nag-sit na kami ng tutulugan namin. Eto, may dala pa rin akong kulambo para iwas lamok. At dahil na-timing nga namin ngayon na medyo kunti lang yung tagno, ito yung pwesto ko. Yung kasama ko is nandun lang sa lapag, nagkumot siya. Kaya abawin na lang tayo sa umagang dive. May umagang dive pa naman tayong susunod. Swertehin pa tayo sa umaga. Pagdating ng umaga, balik ulit tayo sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. Dahil napakalakas ng hibas ngayong umaga at medyo malakas yung alon, mahangin pa rin, nag-decide muna akong hindi gumamit ng bangka para naman hindi mapagod kaagad yung bangkero ko. Dahil pag gumamit kami at ganun ang simoy ng hangin, is mapapagod lang talaga siya. Kaya nag-decide lang ako dito sa Dalampasigan magsimula. Pagkalod ko dito ng spear gun, guys, nag-warm ako dito sa mga dalawang dipa. Nilapitan kasi ako ng ilak. Napakalaking ilak to. Kaya kinuha ko na rin. Napakasarap iihaw etong ganitong isda. Ang tawag naman sa isdang ito sa ibang lugar, isda noy. Sa mga Ilocano, tawagin nila. Dito naman sa amin, iskintor ang tawag nito. Pero kalimitang tinatawag ito na ilak. Thank you Lord. Hindi ko pa na-open yung camera. May nagpakita ka agad. Nag-warm up pa lang ako dito sa mababaw. Mga 2 dipa. Mga 2 kilong ilak. Okay na rin. Thank you Lord. Pagkatapos kong malagay sa stringer yung ilak na nahuli, back to ambos ulit tayo ngayong umagang ito. Nagbabaka sakali pa rin ako may magandang magpakita na sa akin or malaki man na tangige or dugtutu naman. Okay naman yung activities ng mga bait dito, yung mga palata. Palata kung tawagin, eto sa amin, etong malilit na isda. Eto ang kadalasang kinakain ng mga talakitok. Makalipas ng 2 oras ng pagdadive ngayong umagang ito, guys, wala pa rin akong nahuhuli. Mukhang madala ngayon yung panain. Walang nagpapakita sa akin. Alas magdadalawang oras na akong nagdadive at nilalamig na nga ako dahil umaga ito. Napakalamig talaga ng tubig. Pero okay lang yan. Para sa pamilya naman, etong ginagawa ko. Para may uwi lang kaming mga isda ng kasama ko. A couple of seconds ang pag-aantay dito sa ilalim, guys. Nanginginig na yung mga tuhod ko at itong mga kamay ko. Eto't may biglang nagpakita sa akin na isang Big Eye Emperor, isa sa napakailap na isda. Akala ko dito, tuluyan ang lalapat sa akin. Ngunit pagtutok ulit ng pana ko, biglang lumalayo kasi. At ayun, tuluyan ang lumayo. Hindi na nagpakita. Dito may nagpakita pang isang red bass na good size pero ayaw ding lumapit. Kaya let's go back to the surface para makapahinga sa susunod na dive. Dito sa dive na to, guys, halos magtatatlong oras na akong nagda-dive. Wala pa rin tayong huli. Mukhang masisiro tayo ngayong umagang dive na ito. Pero okay na rin. At least nauna yung mga huli natin kahapon.
At dito, nagpakita itong one spine unicorn, biglang lumapit sa akin. Eto't napakalapit na sa akin. Eto't came to nowhere, palingon-lingon ako dito, kaliwat kanan. Nang bigla akong may naaninag na napakalaking isda, mahaba. Yun pala is napakalaking barakuda. Kaya ang ginawa ko dito is nilapitan ko na para ma-close yung gap. Hindi naman ako nagkamali, napakaamo na itong barakudang ito. At ayun, napakaganda yung patama ko dito talaga. Spine shot. Swerte pa rin tayo ngayong umagang ito. Habang hinihila ko yung isda dito, medyo nag-aagaw pa ng line pero hindi na ganun kalakas. Kaya nilalabanan ko na siya. At may mga kwento etong barakudang ito. May mga ninunong nagkikwento sa amin na pag napapana mo daw etong barakudang ito is umaatake sa tao pag nilalapitan mo na. Kaya dahan-dahan ko tong hinihila. Baka kasi atakehin tayo at medyo malaki tong barakudang ito. Oh, thank you Lord. 3 oras na dive. May nagpakita rin. Lakas na ng agos. Thank you Lord. Akala ko talaga hindi na madadagdagan yung ilak na huli natin ngayong umagang ito. Buti na lang talaga. Nag-dive pa tayo dito habang pauwi na rin. Etong ganitong barakuda guys, is hindi ito yung great barakuda. Marami kasing klase yung barakuda. Ito yung tinatawag dito sa amin na kabatgan. Pagkatapos kong malagay sa string etong napakalaking barakuda guys, nagload pa naman ako ng spear gun, pauwi na rin. Eto't nakita ko dito ng grupo ng salmon, kaya tinay ko tong lapitan, napakailap naman, nagpahabol. Hinabol-habol ko pa to pero hindi ko na nakita at eto't nakasalubong ako ng anduhaw o lumahan kung tawagin dito sa amin. Tinry kong patamaan etong mga maliit na isda pero walang tinamaan, napakagaling umiwas etong mga anduhaw na to o lumahan. Kaya pagkatapos din na ito, diretso na ako uwi. At ito lang mga nahuli ko, isang ilak at etong napakalaking barakuda. Ayos na rin. Tagas pa yung dugo ah. So ayun guys, maho na ako. Naka-isang piraso pa rin tayong yung barakuda. 3 oras na dive. Buti lang may nagpakita pa. Saka yung ilak na hindi na videohan natin. Okay na rin yung huli natin. Eto. Yung kahapon na huli. Ayun, nandyan sa ilalim. Yung mga mamsa. Saka malaguno. So okay na rin. Akala ko masisiro tayo. Yung barakuda is nandun na sa bangka. Dahil ano na kami dito. Kunting pahinga lang tapos prepare na pa uwi. Uwi na rin. Doon na kami kakain. Doon kami tatanghalian. Prepare lang kami ng gamit dito tapos uwi na rin. Shoutout nga pala kay Aldrin Aliano, Pinoy Mix Vlog, Mario Permejo, Milagrosa Dios, Annie Rosal, Romeo Alcones, Alcones Family, Hanford de San Jose, James Garcia, Giovanni Joseco, Ken Lopez, Ami Friend, Maylisa Per Fernando Jr., Justin Paigmanic,
Famiano family, Reynaldo Tabalda, Ramil Katumi, Katumi family, Ib Lamoresa, Dennis de la Cruz family, Fred Barrientos, Johnny Heisten, Nestor de la Rosa, Glinda Flores, Bonifacio Arbalate, Martin Fort, Manres, Alexander Pesquera, Pesquera family, Kabuhad TV Official, Felix Lumagdang, Romel Juarez, Mabahin family, Gwen Orcajada, Danilo Adalem, Chad Spence Adalem, Henry Ferranco, Lore Abidal, Mary Jane, Kane Paulo, Rene Alisen, Picasso family, Pancho Pantino, Aldrin Encio, Merwin Antonio, Cato Binitwa, Noel Grigo, Nelson Panturas, Armando Suaverdes, Alan Tingala, Alan Floranya, Marlon Hamisola, Gambalan family, Sophia Bagamasmad, Lugin Gillian, Eduardo Yuson, Casalom TV, Larito Todio, The Composer, Dennis Peronilla, Perle Banyares, Danny Garcia, Socrates Guarin, Joby Pelisario, Julito Cuesta, Wolf Yan TV, Joel Ranas, Joshua Ignacio na nag-birthday nung 21, Manang Hilaw, Albino Ibasco, Lloyd Talisay, Rafi Bantilan, Roniel Alo, Alo Family, Alfanta Family, Rondon TV, Jeffrey De Los Reyes, Greg TV, Gustavo Oraya, Ronald Imbodo, Ariel Daay Lihido, Nicolano Mangisda, Ariel Tobias, Eric Jimenez, Frankie Lingo, Lingo Family, Cayadong Family, Frederick Tirado, Rinaldo Mahilo, Ruel Talara, Sarinas Family, Rodel Lariba, Helson Ortohan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pagdating namin dito sa isla guys, eto kinuha na namin sa collar yung mga huli natin. Ayos na rin yung pagdayo natin. Nakapitong piraso tayong isda. Buti na lang nakahuli pa tayo nung umaga ng napakalaking barakuda. Dagdag sa huli natin. Kunti lang sana yung huli natin. Maliliit kasi yung mga mamsang nahuli natin. At pagkatapos naming makamada itong mga isda dito guys, tinimbang na namin. Etong bluefin is umabot ng 1.5 kg on scale. Etong isang mamsa is 3 kilo. Yung isa namang mamsa is 3.5 kg on scale. Etong jugfish is nag 2.5 naman, kaya okay na rin. Etong napakalaking barakuda nating nahuli, it's umabot ito ng 9.3 kg on scale. Napakalaking barakuda to. Halos lahat ng maliliit is katimbang niya na. So tinira ko dito yung isda na jugfish, ang gasolina, saka yung ilak at lapu-lapu, isa kasama ko. Bali, ang binenta lang namin ditong isda, yung 3 talakito, saka itong napakalaking barakuda. Nakatotal naman kami dito ng 17 kg on scale times 220 natin. Bali, may kita kami dito sa isdang ito ng halos umabot din ng 4,000. Nakatig 2K naman kami dito. Kaya sulit na rin yung pagdayo doon sa Gakot Island. 24 hours na pagdayo doon. So hanggang dito lang muna guys yung video natin. Hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.